Sa mundo ng pag-ibig, hindi lahat ng nararamdaman ay dalisay. May mga puso na gumagamit ng laro ng isip, manipulation, obsession, at subtle control. And kung hindi ka alerto, baka hindi mo namalayan, ikaw ang nagiging biktima. Ang tinatawag nating dark love tactics ay hindi tungkol sa pagmamahal na totoo. Ito ay tungkol sa pagmomold ng damdamin ng tao, paggamit ng emotional triggers, at paglikha ng dependency sa paraang hindi mo ramdam. Maraming tao ang nahuhulog sa ganitong taktika dahil sa kagustuhan nilang mahalin at mahalin pabalik. Sa psychology, may tawag dito, love bombing. Sobra ang atensyon at pagmamahal sa simula hanggang sa maging emotional trap. Hindi lahat ng dark psychology sa pag-ibig ay masama kung alam mo ang tamang limitasyon. Pwede itong maging shield para maunawaan ang ugali ng tao at protektahan ang sarili sa toxicity. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga taktika ng dark love. Paano ito gumagana, paano mo makikilala, at kung paano maiwasan maging biktima. Hindi ito guide para manakit, kundi guide para hindi ka manipulahin. Kung gusto mong mas maintindihan ang dynamics ng pagmamahal, obsession, at control, manatili ka sa video na ito. Dahil bawat tactic ay may psychological twist na pwedeng gamitin para sa sariling proteksyon. Number 1. Love bombing. Sobrang pagmamahal na may kapalit. Sa simula, parang perpekto ang lahat. Sobrang lambing. Sobrang atensyon. Araw-araw na messages, papuri, pangakong parang panghabang buhay. Sa psychology, ito ang tinatawag na love bombing. At ito ang isa sa pinakadelikadong dark love tactics. Ang layunin nito ay pabilisin ang emotional attachment. Kapag binigyan ka ng sobra-sobrang pagmamahal sa maikling panahon, ang utak mo ay naglalabas ng dopamine at oxytocin. Ibig sabihin, nai-addict ka sa pakiramdam, hindi pa sa tao. Kapag nakuha na ang loob mo, doon dahan-dahang nagbabago ang laro. Nabawasan ang atensyon. May konting lamig, may konting distansya. At dahil hinahanap-hanap mo ang dating pakiramdam, ikaw na ang humahabol. Ito ang psychological trap. Hindi mo namamalayang kinokontrol. Kana ng takot na mawala ang taong minahal ka ng sobra sa simula. Paano mo ito makikilala? Kapag ang pagmamahal ay sobrang bilis, sobrang intense, at parang minamadali ang commitment, mag-ingat. Ang totoong pagmamahal ay lumalalim, hindi sumasabog agad. Tandaan mo ito, ang sobrang pagmamahal na walang sapat na panahon para makilala. Ang isa't isa ay hindi romance. Red flag iyon. Number 2. Push and pull. Gawing obsession sa relasyon. Kapag nasimulan na ang love bombing, ang susunod na taktika sa dark love ay tinatawag na push and pull. Dito, minamanipula ang emosyon mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng init, tapos biglang lamig. Halimbawa, sobra ang lambing sa isang araw, pero kinabukasan parang walang nangyari. May text na hindi sinasagot o may konting sarkastikong tono. Ang utak mo, dahil sa dopamine at uncertainty, ay nagiging obsessed. Iniisip mo kung bakit ganito, kung ano mali mo, at kung paano maibalik ang dating connection. Sa psychology, tinatawag itong intermittent reinforcement, yung pinakamabisang paraan para mahikayat ang tao na manatili kahit hindi sila masaya. Ito ba yung technique na ginagamit sa gambling at sa ilang toxic relationships? Kapag paulit-ulit ang push and pull, unti-unti kang nagiging dependent sa kanilang attention. Hindi mo namamalayan, ang dating malakas na personalidad mo ay napapalitan ng pag-aalala at pagsunod. Paano maiiwasan? Maging aware sa patterns. Huwag agad mag-react sa bawat lamig o init. Obserbahan ang consistency, hindi emosyon ng sandali. Tandaan, ang taong naglalaro ng push and pull ay naghahanap ng kontrol, hindi pagmamahal. Number 3. Guilt tripping. Pagsisilip ng emosyon sa pamamagitan ng pagkonsenso. Isa sa pinakamabisang taktika ng dark love ay ang guilt tripping. Dito, ginagamit ang iyong damdamin para kontrolin ka, kahit sa simpleng paraan lang. Maaari mong patawarin sa paraan ng pagsasabi ng, kung mahal mo ako, gagawin mo ito. O, kung hindi mo ito gagawin, hindi mo ako mahal. Sa psychology, tinatawag itong emotional coercion. Ang utak mo ay nagkakaroon ng conflict. Gusto mong maging mabuti, pero hindi mo gusto ang hinihingi. Kaya nararamdaman mo ang guilt at natural na sumusunod ka. Ang problema, kapag nakasanayan, hindi mo na namamalayan na nai-manipulate ka. Ang dark love tactic na ito ay nagpapalakas sa kanila habang nagpapahina sa iyong sense of self. Paano ito malalabanan? Kilalanin ang guilt trap. Itanong sa sarili, ito ba ay dahil sa pagmamahal o dahil sa kontrol? Iset ang boundaries. Hindi lahat ng hinihingi ay obligasyon mo. Magpakatatag sa desisyon. Hindi ka obligado sa emosyonal na blackmail. Tandaan mo, yung pagmamahal ay hindi dapat nakabase sa guilt. Kung may guilt, may manipulation.
Number 4. Isolation tactics. Paghiwalay sa iyong support system. Isa sa pinakadelikadong dark love tactic ay ang isolation. Dito, dahan-dahan kang inaalis sa mga kaibigan, pamilya, o kahit sa sinumang makakatulong sa'yo. Ang layunin? Palakasin ang dependency mo sa kanila lamang. Halimbawa, maaaring sabihin nila, mas mabuti kung tayo lang lagi, o kaya ay subtle criticism sa mga kaibigan mo para maramdaman mong sila ay di ka naiintindihan o di ka mabibigyan ng tamang suporta. Sa umpisa, parang innocuous lang, pero unti-unti itong nagiging pattern. Sa psychology, tinatawag itong social control. Kapag limitado ang iyong network, mas madaling i-manipulate ang damdamin mo kasi wala kang ibang perspektibo. Nawawala ang external feedback at ikaw lang ang nakadepende sa kanilang attention at approval. Paano ito mapipigilan? Panatilihin ang ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Huwag hayaang i-isolate ka kahit sa maliit na paraan. Maging alerto sa subtle criticisms o comments na naglalayong i-detach ka sa support system mo. Gumawa ng sariling boundaries. Hindi mo kailangang i-comply lahat ng gusto nila para sa relasyon. Tandaan, kapag sinubukan kang i-isolate, hindi ka nila minamahal. Kinokontrol ka nila. Number 5. Emotional withdrawal. Parusang damdamin para sa control. Isa pang madalas gamitin sa dark love tactics ay ang emotional withdrawal. Dito, bigla nilang ibinababa ang init ng pagmamahal o atensyon bilang parusa. Maaring hindi na sila mag-reply sa text, hindi magpakita ng interes, o maging malamig sa simpleng paraan. Sa psychology, ito ay tinatawag na silent treatment or emotional withholding. Ang epekto, nagkakaroon ka ng anxiety at insecurity. Iniisip mo kung ano ang mali mo at kung paano mo maibabalik ang dating closeness. Sa madaling salita, naiiwan ka sa emotional limbo habang sila ay may kontrol sa iyong damdamin. Paano ito naiwasan? Huwag hayaang maging reward ang iyong reaksyon. Kung lalapit ka lang para maayos ang nararamdaman nila, napapalakas mo ang pattern. Panatilihin ang sarili mong emotional stability. Hindi ka obligado magpaliwanag o humabol sa emotional withdrawal nila. Obserbahan ang pattern. Kung paulit-ulit, malinaw na ito ay taktika ng control, hindi simpleng mood swing. Tandaan, ang pagmamahal na nawawala sa isang tao para parusahan ka ay hindi pagmamahal. Ito ay manipulation. Number 6. Gaslighting. Pagpapaniwala na mali ang damdamin mo. Ang huling taktika sa dark love na tatalakayin natin ay ang gaslighting. Dito, sinisikap nilang pabago-bago ang perception mo sa realidad para pagdudahan mo sarili mong damdamin at desisyon. Halimbawa, hindi naman ganun ang sinabi ko, baka na-misinterpret mo lang. Exaggerate mo lang, overreact ka naman. Kung mahal mo ako, hindi ka magagalit sa ganito. Sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive manipulation. Ang layunin, hindi ka na sigurado sa sarili mo at mas madali kang makokontrol at patatawarin sa bawat mali nilang ginawa. Paano may iwasan? I-trust ang sariling damdamin at intuition. Kung may mali sa ginawa nila sa'yo, hindi ito dahil sa imagination mo. Mag-record o magtala ng mga pangyayari para may reference ka sa totoong nangyari. Panatilihin ang support system, kaibigan, pamilya, o professional guidance na makakapag-validate sa damdamin mo. Tandaan, kapag ang pagmamahal ay nagpapagawa sa iyo na pagdudahan ang sarili mo, hindi ito pagmamahal, ito ay control. Hindi lahat ng nararamdaman sa pag-ibig ay dalisay. May mga taong gumagawa ng laro ng isip, hindi para mahalin ka, kundi para kontrolin ka. Ang dark love tactics tulad ng love bombing, push and pull, guilt tripping, isolation, emotional withdrawal, o gaslighting ay hindi simpleng pag-ibig. Ito ay manipulative. Ang pinakamahalagang aral, kilalanin ang pattern, panatilihin ang sariling boundaries, at huwag hayaang sirain ang sense of self mo para sa ibang tao. Ang Mimonites na pagmamahal ay nagpapalakas, hindi nagpapahina. Kung naramdaman mo na ang manipulative tactics sa relasyon mo, huwag kang matakot umatras. Hindi ito kahinaan, ito ay proteksyon. Dahil sa huli, ang self-respect at emotional freedom mo ay mas mahalaga kaysa kahit anong relasyon. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay consistent, may respeto, at hindi kailanman naglalaro sa damdamin mo. Kung gusto mo ng ganitong content tungkol sa psychology ng love, relationship dynamics at self-protection, manatili ka sa channel at manatiling alerto sa laro ng isip. For more video, please subscribe to my channel, like and share.